Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Hindi ko na-explain, palagi naman natin itong ginagawa. Tingnan natin ang tao na nakakonect kay Virgo. At syempre, kukuha rin tayo ng outcome. Ano yung nararamdaman niya sa iyo, intention, action, yung nararamdaman mo, yung hidden, at outcome, at syempre, yung advice. Syempre, sa mga gusto ng clarity, kukuha tayo ng mga clarification or kaya naman yung mga nagkahiwalay dyan, nagkaroon ng third party, ganyan. Kuha tayo ng mga messages na mga gusto niyang sabihin sa'yo or ikaw, ganyan. Tao na nakakonect kay Virgo. Pwede sa iba dito, kapamilya nyo to, kaibigan, ganyan. No? Tao na nakakonect kay Virgo. Please show me. Sa mga gusto magpa-personal reading, nasa baba ng video na to, how to contact me. At ano ang nararamdaman niya sa'yo, Virgo? We have the Ace of Swords. At ano naman ang kanyang intention sa'yo? Meron tayong the Fool. Ang nako na kay Virgo, ano naman ang iyong action kay Virgo? Meron tayong King of Cups. Virgo, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Vice versa tayo, the Nine of Cups. So, King of Cups and the Nine of Cups. Okay. Ano ang hidden ng connection na ito? Pwede ikaw ito or siya? We have the Queen of Swords and the Sword. Ano ang outcome ng connection na ito? The Empress. Ang ganda ng card, Universe, ano ang pwedeng advice mo kay Virgo? The World. San ka, ha? And tingnan natin. We have the Seven of Cups, the Ace of Cups, and the Four of Wands. Okay. When it comes sa'yo, Virgo, ang nakikita ko sa'yo dito is nandun ka sa point. We have this Ace, Eight of Cups also, no, dito sa sitwasyon. May mga achievement na darating sa buhay mo. Yun, nahandoon yung achievement and happiness is coming. You will enjoy the fruit of your labor and success. Na doon sa point naman, there's a good news coming. May mga fulfillment, happiness, and abundance na magaganap o mangyayari sa'yo. Maraming blessing or maraming opportunities na darating sa buhay mo na ito is makakatulong sa'yo for your success, no? Nandun sa point na iyon. Hindi lang actually sa'yo, no? Siguro nandun din yung point na sa family mo, syempre, kasama sila doon. Alam ko naman na you are more on focusing to your family or sa kanila, sa mga connection mo. And then also, is yun nga, there's a victory and success happen into your life. Kung tingnan mo, di ba, the 6 and the 1 and the 7 and the 7 and the 7. Di ba? Nandito yung point na you are more investing sa isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo na iyon is magsasucess. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga goal ka na makakamit. Na handon yung mga well-wisher na makakamit mo this time. Maraming opportunity na darating sa iyo dito. Sa nakikita ko sa iyo dito. As in, marami. Congratulations kung saan man itong sitwasyon na to, no? Congrats, Ang ganda ng card mo. And meron tayong pera, the Lovers, and that, wow! The Knight of Pentacles and the King of Pentacles. Ang ganda ng card mo. Dito sa card mo, uy, you have the 10. Congrats, maganda. Kasi may mga, tulad ng sabi ko, di ba, may mga blessing, Virgo, na darating sa buhay mo. May mga matatanggap ka daw na regalo or maaring nahato yung point na yun na may tao dito na magbibigay sa'yo ng blessing. No, paring may ipapadala sa iyo sa universe and then that person is to give yung blessing na gusto niya ipadaan sa iyo. Ang nakikita ko rin dito is there's a stability happening to you. Magkakaroon ng mga improvement when it comes sa iyong kaperahan, material success, wealth, prosperity. Magkakaroon ng mga good foundation sa mga tao na who's connected sa iyo. Handun din yung point na mas more ka magiging practical this time. Na handun din yung mga mas malalaman mo this time yung mga tao na talagang very loyal and committed sa iyo. Mas makikita mo kung sino yung mga tao na yun, kung sino yung mga nagiginagamit ka lang, o nagpipretending, o kaya is yung mga tao na nagiging loyal sa iyo.
And ang nakikita ko rin sa'yo dito is, yun, there's an improvement happen into your life. So, nakikita ko sa'yo dito, you try to make it balance any situation in your life. May mga union, mga union, commitment also is coming. So, nakikita ko dito, yung mga taong susuporta sa'yo or may susuportahan ka. Handon din yung may mga open communication na magaganap o mangyayari. Ang nakikita ko rin sa'yo dito is, you are more on learning to growth, no, sa mga bagay o aspeto ng buhay mo. Tsaka sa sarili mo din, sa nakita ko dito, no? Kasi why? Nandito kasi si Queen of Cups. You are more on focusing to yourself dito. Ang nakita ko magiging good siya. May mga kasaganaan na magaganap o mangyari sa'yo. Meron ka daw, hindi ko alam in what way, pero may magaganap na either may mga luho na kakamtan. Hindi naman siya luho actually, yun, a pleasure of love. Pleasure of self, mga andun sa point na yon. Yun, magkakaroon ka this time ng self-love when it comes sa sarili mo, and you're more on saving monies sa nakikita ko sa dito. Okay, ang nararamdaman ng tao sa'yo. We have the Ace of Swords. Bakit Ace of Swords ang nararamdaman mo kay Virgo? Ay! Ano ba yun? Nagwawala. Sorry. Tama na ako kay Virgo. Ang ganda ng card mo, Virgo. As in. May aso ka? Nakita kong aso. Is more on stability. Nararamdaman niya sa iyo. Okay. Okay, vice versa tayo, ha? Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, nararamdaman niya sa'yo, iniisip ka niya. Iniisip niya ano na ginagawa mo, ganyan. Ano ng estado mo, anong meron ka ngayon, ganyan. Nararamdaman niya sa'yo, you're a person na totoo talaga. No? Ang nararamdaman niya rin kasi sa'yo, parang ikaw daw yung tao na parang mahilig kang mag-isa or mahilig kang mag-isip. Kumbaga, handun yung point na malalim kang mag-isip. Sa nakikita ko dito, no? You're a very supportive person. Ang sabi niya dito, yun ang nararamdaman niya sa'yo. And matalino ka daw. Yan, ito sabi niya, matalino ka daw. And sa point na you always saying the truth. Kumbaga, no? Siguro may mga time na, siguro, either may mga tinatanong ka sa kanya, maaring nandun sa point na yun, maaring nagkakaroon siya ng pag-iisip, sasabihin ko ba o hindi, para nandun siya sa point na yun. Kung kayo naman, yun ang nararamdaman niya sa'yo, you're a person na very supportive person. Kung kayo naman is magkarelasyon nito na walang third-party relationship, nararamdaman niya sa'yo, totoo kang tao. Totoo, as in totoo kang tao. You're a person daw na palagi nandyan ka para sa kanya. Kumbaga, kung ano yung sabihin niya, sinusunod mo, o kaya ginagawa mo na kahit parang kahit ano yung point na hindi mo na sabihin, kahit hindi na niya sabihin sa'yo, ginagawa mo naman daw, ang sinasabi niya dito, yun nga lang daw, mahilig ka daw mag-isa, or mahilig kang mag-isip. Tulad ng sabi ko kanina, diba, malalim kang mag-isip na doon sa point na yun. Nararamdam niya sa'yo yun. Totoo, you always have a killer mind, ang sinasabi niya dito, nakaka-inspired ka raw. Hindi ko alam why. Sabi niya dito, alam mo yan, si Virgo, nakaka-inspired siya. Kasi palagi siyang totoo siya sa sarili niya, lagi siyang nakafocus, lagi siyang may idea, lagi siyang may gustong subukan or may mga gustong ma-achieve talaga siya. No, matalino, tsaka very supportive talaga siya. Yun ang sinasabi niya. Diba? So, ka? That's love. Kung kayo naman is may third-party relationship, oo. No? Dito, tsaka alam ko na alam mo. No? Alam ko na alam mo dito. Kung hindi mo man alam, is nabivision mo na siya na meron siyang third-party relationship. Oo, maaring iba sa inyo hindi nyo alam at hinahanap at naghahanap pa talaga kayo ng ebidensya, no, na doon sa point na yon. Pero ang sabi kasi dito is you visioning it. Ang sinasabi dito, or
maybe may malalaman ka talaga sa kahanap mo ng mga situation o ng katotohanan, makikita mo daw ito. Yun ang sabi dito. Yung sikreto niya. Ay, ganun. Okay. Tao na nakakonect kay Virgo, bakit the Fool ang nararamdam? Bakit the Fool ang intention mo kay Virgo? Bakit the Fool ang intention mo kay Virgo? Please show me. Okay. Ang intention niya sa iyo, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, kung kayo is nagkahiwalay, alam mo yung gusto niya ng forgiveness. Ganon. Gusto niya ng forgiveness, gusto niya ng pagkakasundo. Ganon. Ang nakikita ko rin sa kanya dito is, intention niya sa iyo, para alam mo yung nahando sa point na kahit hindi maging kayo as a lover, sana daw is maging magkaibigan man lang kayo, ganyan. Pwede ba yun? May ganun ba? hindi ko ano eh. Parang imposible kasi, no? Parang, bakit? What for? Ako lang yun ako lang yun. Yun ang sabi niya dito. Intention niya sa'yo is yun, I want you to forgive me, kung pwede, kung magkakaroon tayo na resetting, kahit hindi lovers, kahit hindi ulit tayo, yun, friend, like a friend, nandiyo sa point na yun. I want peace. Gusto ko ng peaceful pagdating sa iyo. Yun ang intention niya sa iyo. Kung kayo naman is in relationship na walang third party, intention niya sa iyo, alam mo yung siya yung tao na gusto niyang ibigay sa iyo yung nararapat na para sa iyo. Kahit na sometimes wala ako, hindi ko kaya maibigay sa iyo yun, pero gusto kong ibigay sa iyo yung para sa iyo at yung nararapat para sa iyo. Intention niya is, yes, they give you love and support. Ako yung lovers, your friend, anything. Sabi niya gano'n, no? Yun ang intention niya sa iyo dito. Hangga't kaya ko ibibigay ko. Kahit wala ako, maibigay ko lang yung para sa iyo. Yun ang sinasabi niya dito, ha? Kumbaga, ang intention niya is to give you a joy, ganyan, to give you a success and a victory in life. They want to share, gusto niya kasi i-share yung lahat ng meron siya. Na doon sa point, baka handun yung tinutulungan ka nito, or handun yung point na very supportive talaga siya sa'yo. Yun ang sinasabi niya. They want to create, something na kaya niyang ibigay. Tsaka yung nakikita ko dito, ang sabi niya dito, intention niya sa'yo, kung sasabihin mo sa akin sa nararamdaman, alam mo, they feel free pagdating sa'yo. Parang alam mo yung wala siyang worried na anything situation. Pag ikaw yung karelasyon niya or ikaw yung connection niya. Wala na siyang dapat alalahanin. Kasi why? Kasi pagdating dito sa nararamdaman niya sa'yo, kasi sabi niya, wala na akong dapat isipin pagdating kay Virgo. Kasi lahat ginagawa na niya eh. Kaya feeling ko, nagiging magaang yung buhay ko pagdating sa kanya. We have the 10 of Pentacles. Nandiyo sa point na yon, no? Yun. O, diba? San ka? Very supportive talaga to si Virgo. And then, kung kayo naman is may third party relation, yan, no? 3 of Cups, diba? Oo, meron talaga. Alam mo yung kahit intention niya sa'yo, yun lang, kumbaga, intindihin mo daw siya. Kasi ganun siya, no? Sa mga third party, kumbaga, hanggat maaari, hayaan mo na lang muna siya, intindihin mo siya. Ang hirap naman kasi nito gusto niyang intention sa'yo no? Kumbaga, intention niya sa'yo is, hindi ko naman nakikita na gusto kanyang hiwalayan. Pero tingnan natin yung action niya, ha? Ang nakikita ko kasi dito, or maybe this is you, is to resetting any situation. Ganun. Pero bakit ganun? Hayaan? Hello? Sino ba to? Sabi nga. Nagalit si Ate. Hello? Hayaan? Paano kaya kung vice versa to, no? Yun ang sabi niya. Okay, ang action niya sa iyo is the King of Cups. Bakit ang action mo kay Virgo ay the King of Cups?
the Ace of Wands, and the Ace of Sword. Okay. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, action niya sa'yo, alam mo yung ano, hinahanap-hanap ka niya. Dito, iniisip kita, hinahanap-hanap kita, hinahanap ko alam mo yung meron sa'yo. Ganun. Hinahanap niya yung meron sa'yo na nawala sa ngayon sa meron siya ngayon. Yung mga nagkahiwalay dyan ha. Tama. They want to start a new beginning in life. Pagdating sa iyo, naiisip ka naman niya. Kumbaga nandun yung point na action niya. Siyempre, gusto ka pa rin naman niya makausap. Di ba tulad nga ng sabi ko sa'yo dito, di ba? When it comes to intention, kahit hindi na tayo maging lovers or magkaroon ulit ng connection, pero I want to be your friend. Yun ang nakikita ko sa kanya. Yan, action niya sa'yo, gusto kanya makausap, kung pwede ba, another one more chance, give me another one more chance, ganun. Ipaparamdam ko sa'yo yung totoong ako, sabi niya. Yung ganun, sabi niya. Yun ang sabi niya, gusto niya mag-action together with comes sa'yo. Sa mga nagkahiwalay kasi they always thinking of you or naiisip ka talaga niya. Para na sa point siya, Virgo, hinahanap mo ba ako? Napag-uusapan niyo ba ako? Or iniisip mo ba ako? Ganyan. Okay, when it comes naman sa mga connected na walang third-party relationship, kung kayo is walang third-party relationship, ang action niya sa iyo is I want you na talagang action niya is being a truth pagdating sa iyo. Yun. Magkaroon kayo ng mga positive action, positive outcome, victory and success sa relationship na ito. Siyempre, action niya sa'yo, gusto naman niya na palagi ka niya kausap, or maybe ikaw ito, ganyan. Oo, sometimes hindi kasi may iwasan, di ba? Maaaring busy siya, or busy ka, ganun. Hindi maiwasan, pero syempre, ikaw yung tao daw na na gusto naman talaga niya kausapin. Yung parang handi sa point na yun, na gusto niya is magkasama kayo, magko-coffee kayo, o kaya inom kayo together, mga ganong situation sa nakita ko sa iyo. Yun ang action niya sa iyo dito sa sitwasyon, no? Hando naman yung attraction pa rin kahit paano sa nakikita ko dito. And then also, kung kayo is may third party relationship, may iba siyang kausap. Action niya sa'yo, kung ano yung ipapakita mo sa akin, or kung mahal mo ako, ganun din ako sa iyo. Nando sa point na yon. Kaya para magiging reflection mo siya, parang mirror. Pag nagalit ka sa kanya, magagalit din siya sa iyo. Pag naiinis ka sa kanya, syempre may inis din siya sa iyo. Nando sa point na yon. Action niya sa iyo, kung may mga third party, kasi may kausap siya eh. Tsaka ang sabi niya dito, may mga, kasi hindi mo naman kailangan magdamdam. Kasi dito sa sitwasyon, parang nagdadamdam siya sa'yo. Yun ang sabi niya. Or nahando yung point na ikaw yung nagdadamdam. I-vice versa mo ha. Kasi, iba dito nagpa-vice versa. Yun ang sabi niya. Tingnan natin, Virgo, Nine of Cups. Ang nararamdaman mo sa tao na to, Nine of Cups, ano ibig sabihin? Ay, the 9 and the 9, no? Okay. Okay. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, nararamdaman mo sa kanya, masayahin naman siya, sabi mo. Masayahin naman siya. Yun nga lang, syempre, minsan talaga hindi ko siya maintindihan. No? Nandun yung point na may mga disagreement kayong dalawa, yun. May mga sitwasyon na parang hindi mo na siya nararamdaman. Yun. Minsan, nararamdaman mo kasi parang, yun nga, yung parang minsan ayaw niya sa'yo, parang hindi na siya connected sa'yo, ganun. Parang ako na lang ang nagpipilit, parang napaka very independent mo,
yung gusto mo, yung mga ganun. Yun ang nakikita ko sa kanya ha. Nakikita ko dito. Yun ang nararamdaman mo sa kanya. Kung kayo naman is connected na walang third party, ang nararamdaman mo sa kanya, happiness. No? Happiness. And yun nga lang, siguro nga, may mga time na nawawalan kayo ng connection sa isa't isa. Kasi of the 9 and 9, nawawalan kayo ng connection sa isa't isa. But still, nandun naman din yung kahit papaano, isa sa inyo, or both of you, kasi the 9-9, nagbibigay talaga ng effort pagdating sa connection. No? Kahit na minsan nami-misalignment, or minsan busy siya, or busy ka, or minsan hindi kayo nagkakaroon ng kontakan if you are third, or kung kayo is LDR, di ba? At least yung isa naman, they giving effort. No? Mas good naman yun. Saka yun nga, nararamdaman sa akin, nagbibigay naman siya ng effort sa akin eh. Nagbibigay rin naman siya ng saya sa akin. And I feel happy kahit na may kakulangan o may kulang pagdating sa relasyon na to. Yun yung nararamdaman mo sa kanya. Kung kayo is by third party, oo, meron. Kasi of the Three of Wands. Kasi handa na yung point na ano yun, nung alam mo sa sarili mo na siguro minsan may mga time na umiiwas siya sa'yo. Pagka may hinihingi ka sa kanya o may itinatanong ka sa kanya, either may iniiwas siya or iba yung sagot niya. Pagka may mga pagtatalo na kasi, no? Hindi na yung pagtatalo at conflict. Taka isa sa inyo kasi medyo mataas din ang ego. Yun, nararamdaman mo sa kanya, maybe handa yung point na ang taas ang ego nito, ganyan-ganyan. Yan, pag gusto niya, pagka siguro handa na yung pagiging mataas ang pride, ganyan. Pag tinanong mo, agad, mga ganong sitwasyon. Ang hirap naman ng ganyan. Ang hirap but you need to learn when it comes in this connection, So, nakikita ko dito. Tingnan natin ang hidden. The hidden is the Queen of Swords. Ikaw ito or siya? Kung kanino energy to? Ano ang hidden? Parang may nakita kong Teka lang, may nakita kong pupo. Diba? Nagpupunas lang din si ate. What is the hidden? Uy. Okay. Itong nakuha kong energy na ito, itong tao na ito itong tao na to, napapansin mo na kung tahimik lang ito, kung isa sa inyo tahimik, hindi siya ganun katahimik. Mapagmatsyag siya. Yun ang nakikita ko dito. Itong tao na to, mapagmatsyag to, tapos hindi lang siya nagmo-move, ganyan. Hindi lang siya nag-a-action, pero pansinin mo yung kapartner nyo. Or ikaw, or siya ito sa'yo, or ikaw ito sa kanya. Mapagmatsyag siya, matiisin, matimpiin. Mahaba ang pasensya nitong tao na to. Handin din yung point na kung may third party dito, alam niya no? Alam niya na may third party. Sa nakikita ko dito, kung hindi mo naman alam, nako po. Pero tingin ko alam niya. Alam ng tao na to na may third party. Itong nakuha ko. Or pwedeng iba nagsisiyasat pa talaga. 'Di ba? Tapos itong energy rin na nakikita ko dito, yun nga, mahaba yung pasensya. Kahit na isa is maiksi ang pasensya. Ganun. O kaya is nandun yung point na mapagmatsyag at dahan din yung isa dito is parang, alam mo yung straight to the point. Ganyan. Magsalita. Pero mabait itong tao na to. Mabait siya. So nakikita ko dito. Tingnan natin yung outcome is the Empress. Kung may third party, alam mo, hindi na siya excitement, but it comes with disconnection. Or maybe this is you. Hindi na siya nakakaramdam na excitement. Isa na lang sa inyo nagtitimpi o nagtitiis. Yun na nakikita ko kasi parang nandun yung point na, bakit ako magsasayang ng oras at panahon sa iyo? Parang nandun sa point na yun. Nagtitiis lang ako kasi may dahilan. Parang may mga ganun sitwasyon. Pero pagdating sa excitement, wala na. Parang nag-glow na yung
yung ilaw niya pagdating sa'yo. Wala na yung saya. And the outcome is the Empress. Oh. Okay, pagdating sa outcome, sa mga nagkahiwalay dyan. Sa mga nagkahiwalay, we have the Ten of Swords and the Ace of Cups. Okay. Sa mga nagkahiwalay dyan, alam mo, iniisip ka niya eh. As iniisip ka nitong tao na ito, na kumbaga nababalik ka, may mga time talaga na nafocus siya sa nakaraan, no, ng connection na ito. Nandun siya sa point na nakikita ko sa inyo. Nandun din siya sa point na they feel sad pagka dumadating yung time na nagiging sad siya pag naiisip ka niya at parang gumaganong ka sa kanyang isipan. Nagugulat na lang siya minsan na, oh my God, ano yun? Ba't naalala ko siya? Oh my God, bakit ganito? Bakit naisip ko siya? Nandun siya sa point na yon. And doon siya nag-uumpisa na nakakaramdam siya ng sadness. No? Yon. Ang nakikita ko sa kanya. Ang outcome, kasi dito sa sitwasyon, gusto niya ng renewal pagdating sa'yo. Iniisip niya dito na, sana pinahalagahan ko siya, sana hindi ko siya niloko, ganyan. Sana ibinigay ko sa kanya yung saya. Sana kahit na nagkaroon kami ng hindi magandang connection, nagiging, hindi ko nagkakaroon ng mga disappointment. Sana binuo ko yun. Ganyan. Yan. Ba't nasa huli talaga ang pagsisisi? Ano? Gusto niya bumalik oh. Gusto niya ng renewal. As in, dito sa situation. Nagkakaroon siya ng regret sa pag-alis niya, sa nangyari. Okay. Sana daw, sabi niya dito, sana magkausap ulit tayo, sabi niya. Napapanaginipan ka nito. Kaya pala napapanaginipan ka nito, or maybe this is yun, no? Kung kayo naman is in relationship, yung outcome nito, kasi with the 5 and 5 is equal to 10. Completion. Lalo na kung wala kayong third party. This is a completion. This is a happy love completion. Mas more, handi yung saya, no? Handi yung pleasure when it comes in this connection. Kumbaga, nandun yung fullness. You feel abundance, and you feel happy, and you feel love and nurturing when it comes in this connection. Parang kompleto ka na. No? Parang kompleto rekado ka na sa situation. Yun na nakikita ko dito sa mga walang third party. Pero kung sa may mga third party dito, nandun yung point na syempre, gusto naman niya na maramdaman mo or maramdaman niya na mahal mo ba ako? Mahalaga ba ako sa iyo? Kasi minsan hindi na kita nararamdaman. Minsan I feel rejected and I feel abandoned pagdating sa iyo. Ako pa ba? Mga ganon. No, nagkakaroon siya ng mga self-questioning, kumbaga, nandun sa point na yon. Pero syempre, kahit paano, sana daw magkaroon ng pagbabago dun sa connection na yon. Or vice versa. And the world is the advice. Ang ganda ha? Ang ganda ng advice mo. The world is the last card. Pagdating sa, we have the world, the 10, and the Fool. Oh my Galileo. Ang ganda. More on blessing. Okay, when it comes, 10 of Pentacles siya, no? And the World. Okay, when it comes sa advice. Pagdating sa advice, Virgo, ang sabi dito is any situation na mafe-feel mo na magpi-failed man yan or magtatapos, wag kang mag-aalala, sabi niya ganun. Kasi we have the 10, the Fool, and the World. Wag kang mag-aalala. Every time na magkakaroon ng beginning or magkakaroon ng ending sa buhay mo, mag-focus ka lang sa mission mo sa buhay mo. Mag-focus ka lang sa to accomplish, to achieve, or to fulfill into your life. Sa bawat pagkadapa
ng magaganap o mangyayari sa buhay mo, marami kang matututunan. Mas kang magiging more on mature dito, sabi niya dito. At the end, ibibigay ko sa iyo yung fullness o yung completion o yung mga manifestation and desire mo sa buhay mo. Kasi we have the 10 and the world and the full. Umasa ka sa mga magaganap na yun is more blessing na ibibigay ko sa iyo. Ipapangako ko, parang hindi sa po, napapangako ko sa iyo na sa dulo ng tinatahak mo ng mundo, you will become happy. You will become stable. You will magkakaroon ka ng it's a good foundation into your life. Kumbaga, huwag ka mawawala ng pag-asa kung magkanado sa pan. Reset lang ng reset. Reset ng reset ng reset ng reset. Yun ang sabi niya. We have the 10 and the 10. Maraming kang pagdadaanan o maraming pakikipagsapalaran na gawin, pero mas marami pa ako ibibigay sa iyo na mga opportunities na ikaka-excitement mo. Ay, sana all, universe. Basta mag-focus ka lang daw sa mission mo. Kasi it's more on fulfillment and achievement. Kasi dito sa sitwasyon mo, alam mo ba, is may mga new opportunities na darating pa sa'yo. There's a harmony, peace, the wholeness, the successful conclusion, tsaka andun yung point of is more on success happening to your life. Makukuha mo yung mga gusto mo dito. As in, makukuha mo. Tingnan natin ang the messages. Mga clarity at gusto ng messages ha. Fake apology. Okay, sa mga may third party dyan, o kaya mga nagkahiwalay, maaari nagsusorry siya sa'yo, or maybe there's a person here sa buhay mo na nag-apology siya pero hindi siya totoo. Or maybe this is you. Ganyan. And syempre, in their head. Yan. Yung iba sa inyo is, yun nga, overthinking. No? Nag-overthinking, and then nai-stress sa mga bagay-bagay o sitwasyon. Lalo na siguro kung may third party, no? O kaya naging magkahiwalay na talaga kayo. Talagang sobrang, may mga time na hindi talaga kayo nagkakaintindihan, ganyan. Parang wala siya minsan sa hugot, yan, may mga sinungaling situation, kung ano man yan. Tingnan natin. The broken trust. Wala na talaga yung trust, pagdating sa mga magkakarelasyon na may third party or sa mga nagkahiwalay. Nawala kasi nag-cheat talaga. May mga promises na hindi natupad o hindi tinupad, ganyan. Puro na lang, kumbaga yung mga hindi pa nabubuking siguro, no? Yan, naharinahan doon sa point na iniisip mo, niloloko ba ako nito? Ganyan, ganun. Parang ayoko siyang pagkatiwalaan. Haranahan doon sa point na yun. Ako nakikita sa iyo. And the sweet then sour. Ay, ganun. Faking nga to. Oh. Big sabihin, fake apology. Fake ito lahat. Oh. Na sobrang stress out. Oh, fake. Yung the smile na binibigay niya sa'yo. Parang, anong pagdating dito? Parang pinsan may mga time na binabaliwala ka niya, no? Well, natural yun kasi may third party, di ba? Yan. Peke yung ibang dito. Kung nagkahiwalay kayo, ganun din, peke. Ibig sabihin, hando yung pagsisinungaling, no? Na hando yung mga promise na hindi nagiging totoo. Or kung magka-relasyon kayo, nagkaroon ng third party. Ganun. Hihirap naman magmahal. Bakit ganun, Sabay ka na. Kung bago kayo nitong taon na to, huwag ka muna mag-trust para ma-save ka. And there's something behind your eyes. What are you hiding? May sikreto. May taong may sikreto. Kung may third party, yan, may sikreto nga. Or dun sa mga nagkahiwalay, syempre nagkaroon ng sikreto. Okay, I tried to fall for someone else but no one compared. Sabi ko sa'yo eto yun dito, tas dito, diba? Sabi ko sa'yo, naiisip ka niya, tas nandito, diba? Big sabihin, yung mga nagkahiwalay dyan, nahandun yung point, or maybe this is you, nagkaroon man siya ng relasyon sa iba,
hindi matatawaran yung ipinakita mo sa kanyang pagmamahal. Hindi niya makita sa iba. Ay, ay, ay. San ka? The more I try to hide my feelings, the more obviously they become. Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, sabi niya dito, kasi nga, kahit na, alam mo yung parang, ginaano niya, no? Halimbawa, naging mabait ka sa kanya, naging maasikaso ka, or binigay mo yung true love mo sa kanya, hinahanap niya yung sa bago niya karelasyon. Parang hindi niya maitago na magkaroon siya ng comparison when it comes sa'yo at saka sa meron siya ngayon. O sa mga nakagiging karelasyon niya. O, di ba? Sabi ko sa iyo, if I had a cherish you more, would we have made it? Ay! Nako po, ayan na. Ayan na. Nasa iyo na yung sagot nito. Arigato namaste, God bless.